Sa inyong lahat mga kabossing, ito po ang inyong kabossing, JC Channel. Mga kabossing, natatandaan may bago naman tayong balita ngayon mga kabossing. Natatandaan natin mga kabossing na may mga kandidato nga po pala sa national or sa Congress position mga kabossing na hindi na isama sa printing ballot na naisagawa ng COMELEC kasi nag-start na sila ng pagpapilita ng mga balota mga kabossing. At ngayon nga kabossing, ang balita mga kabossing is naglabas ng pahayag ang Supreme Court at yung mga kandidato na hindi na isama sa ang kanilang pangalan sa printing ballot mga kabossing is nakakuha nga po sila ng TRO from the Supreme Court mga kabossing. Kaya matatandaan natin mga kabossing na ang COMELEC ay nagpatawag ng emergency meeting mga kabossing sapagkat madami-dami na rin po itong naiprinta nilang balota mga kabossing at malaki-laki milyon-milyon na din po yung nagasto nila mga kabossing sa pagpaprinta ng mga balota mga kabossing. Ngayon nga ipinatigil ng COMELEC yung pagprinta nila ng balota kasi may utos ang COMELEC na isama yung mga kandidato na hindi na isama yung pangalan nila sa printing ballot sa balota mga kabossing. Ngayon kabossing, ating panoorin ang press conference ng COMELEC kasi nagbigay sila ng pahayag tungkol nga dito sa issue na ito mga kabossing. Pero bago ang lahat mga kabossing, intro muna tayo mga kaboss. What a beautiful day with the ones I love. I'll always stay living my best life. Come what may, together we shine in every way. Realization ng mga individual na pangalan, babaguhin din po ang lahat ng 2,000 mahigit na mga ballot faces ng buong bansa kasi kinakailangan isama yung pangalan ng naturang kandidato. Letter M po ang start ng kanya pong family name. At pagkatapos dahil po yung overseas voting ay kinakailangan ipatigil din po natin ang paghahanda po doon. At least kung ang pag-uusapan ay balota o yung pag-uusapan yung mismong pagpipilian ng mga botante using the internet, kinakailangan maisama po natin ang pangalan. Ang katanungan po siguro ng lahat ay paano na yung mga nagastos. Sabi po natin, later na lang namin po asikasuhin kung paano yung nagastos importante. Maasikaso kagad namin yung mga dapat gawin para makapagpasimula na muli tayo ng pag-imprenta ng balota. Nakasalukuyan, hindi ko po muna kayo kung kailan kami magre-resume ng printing ng balota dahil lahat po yan ay nakadepende sa bilis din ng gagawin namin ng mga pagbabago katulad po ng ating nabanggit. Ngayon po, ano po ang gagawin doon sa mga more or less 6 na milyon na balota? Yung pong 6 na milyon na balota ay kinakailangan ma-inventaryo, ma-report namin sa COA, kapag kinakailangan po natin bayaran yan, syempre, yung na-imprentang yan ng mga balota. At the same time, hihingi po kami ng pahintulot sa COA. Ang mga balotang ito, maliban sa i-secure, ay sirain na kaagad ng COMELEC. Sesret po natin ang lahat ng yan, hindi po sunog. Sapagkat para mawala po yung agam-agam na baka magamit sa isang halalan o sa darating na halalan. Tatandaan po natin na ang mga balotang yan ay mga original na balota. And therefore, pag pinasok sa mga makina, ay tatanggapin po ng mga makina yung mga balota po na iyan. Huwag pong mag-alala ang sambayanan. Ginagarantiya po na yung Commission Election. We are in control of the situation. Meron po tayong plan dito sa ganitong klaseng sitwasyon at pinaghandaan din po namin yung ganitong klaseng pangyayari. Bagamat talaga pong yung pong national position, hindi po namin ganun ina-anticipate na may makakasama. But nandiyan na po yan, yung order ng Supreme Court, and therefore, we will definitely comply. Bago na lang po yung reklamo, comply na muna bilang pagkilala at paggalang sa Korte Suprema. Para po sa inyong katanungan, dahil tayo po ay naka-live stream ngayon sa Facebook at sa YouTube, inihiling po namin pakibanggit lang po ang inyong pangalan tsaka po ang inyong news outlet bago magtanong. Ang una pong magtatanong ay si Miss Ma'am. Yes, Sandra Aguinaldo po sa GMA7. Sir, so yung 6 million po na ballot, involving po ito sa Mustafa, yung national position po. Wala pa sa lokal. Wala po sa local doon. Kasi
Yung po mga na-imprenta, local absentee voting, overseas voting, yung pong test ballots natin, pang-Samoro ballots po natin, at kasama na rin po, nagsimula na kami sa Caraga, sa rehiyon ng Caraga. So more or less, yan po yung pinahinto kaagad natin ang pag-iimprenta. At syempre, dahil nga po babaguhin ang ballot case, kinakailangan isama yung pangalan mismo ng kandidato na kasama doon sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Pero magkano po ang involved dito sa 6 million? Ang isang balota po kasi more or less ay 22 pesos. Balota po yun. Yun po yung binabayad namin sa National Printing Office. Although naka-live stream tayo, sandali lang. Sa pag-imprenta ng 6 na milyong piso. Yung pong lahat ng balotang yan ay baliwala na sa kasalukuyan. Dahil ang TRO po ng Korte Suprema ay immediately executory. Ibig sabihin, kinakailangan ipatupad kagad yung po ang pinaka-purpose ng TRO. So, ibig sabihin, kahit po mag-file tayo ng MR o motion to lift TRO, kinakailangan ipatupad pa rin ng COMELEC kaagad yung naging directive na yan ng Korte Suprema. Sir, Last for me na lang po, could the COMELEC have waited instead of now having to dispose of those printed ballots? Hindi po kasi with all due respect kami pwede maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede makidumulog sa kanila kapagkat independent body ang COMELEC at syempre ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Pagamat tayo sulat po sa ating punong magistrado, ini-inform po natin ng Supreme Court na tayo ay magsisimula na. Ilang araw bago magsimula ang printing, i-inform po natin sila na magsisimula na tayo ng printing ng balota. Kasi po kung paano ko nakakadalwa 3 linggo na, matapos makapunta sa Korte Suprema yung mga petitioners, tapos wala pang aksyon, halimbawa po ang Korte Suprema, naghihintay po kami for life sa pag-iimprenta ng balota. Hindi po pwede mangyari yun. We have to comply with the timeline na meron ng COMELEC. Susundin po namin. At dapat lang po, maayos lang po yung aming pong contingency measure. Dapat naging maayos lang na kung sakaling ito mangyari, ano ang gagawin natin? Sir, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, sabi po ninyo aabot na po sa 6 na milyong balota. Paano po yung gastos sa mga politiko rin naman? Sa side po nila ng mga politiko, paano po yun? Naunawaan po natin. Alam niyo po, letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaari nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore kasama po talaga yon sa mga consequence at dahil dito sa pangyayaring ito. So, ngayon po, kung sakali naman mag-withdraw yung isang kandidato na sinasabing posibleng mag-withdraw, magiging 66 pa rin yung kandidato. Kasi kung technically kung isasama yung isa, ay magiging 67. Pero kung mawawala naman po yung isa, 66 pa rin. Kaya medyo tingnan natin kung may magbabago yung sa pagitan ng letter S at paligitan ng letter M. Kung sakasakali. Yung po kasing posibleng mag-withdraw, kahapon ay na-convey natin yung ating payo sa kanilang kampo na papayagan namin ang withdrawal ng mismong naturang personalidad kahit hindi siya pumunta. Basta merong certification ang doktor na hindi kaya ng pangangatawan na makapunta sa COMELEC. Papayagan po namin via a representative. May existing en banc resolution po patungkol sa bagay na yan.
Sir, doon po sa timeline po ninyo, kaya pa rin po ba na maabot yung April 14 na deadline po ninyo para po sa imprenta ng balota? Kahapon po sa ating emergency meeting, nabanggit na natin, meron tayong 2 bagong makina. Itong 4 na makina ang National Printing Office na ginamit ng printing ng balota ng mga nakakaraan. Naging mabilis yun, naging successful. Ngayon po, pinag-iisipan na natin at maaari i-recommenda ng inyong lingkod sa Commission and Bank na yung lahat ng makina ng NPO, kasama yung 4 at yung 2 na ginagamit sa kasalukuyan ay baka pwedeng magamit na. Pinapara-aral na rin natin sa Law Department ng Komisyon paano ang pwedeng gawin namin upang magamit namin yung 4 pa na makina ng NPO upang sabay-sabay na gumana ito sapagkat technically po halos 2 linggo ang nawala sa amin dahil sa magbaback to zero tayo sa pag-imprenta ng balota. Sir, good morning. Mon Goes po sa TV5. Sir, alam naman po natin na there will always be smith chances na makakuha ng TRO ang mga candidates na hindi mo nakasama sa balota. Wala mo bang mechanism ang COMELEC na mas madali sana sa inyo na magdagdag ng certain candidate? For example, yung binabanggit mo po sa EMS, just to explain lang and just to make it on record lang po. Alam niyo po, ang hindi namin sinasabi sa lahat, pero yun po yung part ng security measure. At yan po yung alam ng lahat ng nasa IT community. Kasama na rin po doon sa mga printing businesses, lalo na kapag ito ay isang automated printing, halimbawa. Yung pong election management system ng COMELEC, yan po ay walang provision o feature na pwede magdagdag. Yan po talaga ay nilalagay at hindi po namin nire-reveal yun upang hindi ma-influensyahan ang magiging ruling ng ating Korte Suprema. Baka sabihin, pressure po ang COMELEC. Pero ang katotohanan po, hindi pwede madagdagan para po hindi yung sinong gusto magpalagay, magpabago ng pangalan, magpabago ng political party, o kaya dahil may pending case pa, paalis. Parang importante po, final na po yung listahan ngayon kaya po ginawa namin ang ballot phase. Ngayon po, dahil nga po sa nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, babaguhin po namin yung election management system at this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing na election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Paano po, so ngayon sir, dahil nadagdag niyo na po siya, just in case magkaroon na naman ng another set ng mga TRO, it will be easier for you. Hindi na magkakaroon ng question na, baka mabago na naman ho. Yung pagdadagdag ngayon, sa susunod, maaari hindi na ganun problema. Maaari. Pero paano kung nagpasimula na muli kami ng pag-iimprenta ng balota? Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota, tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect. Uulitin po muli kung lalo pat ang position na involved ay national position. So back to zero po ulit kami. Lagi kami back to zero kung merong muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. So again, the rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Yes, mga kaboss, yan na nga po yung kabuhuang interview ng press conference ng ginawa ng COMELEC, mga kaboss. Mga kaboss, kung nagustuhan mo ang video na ito at kung bago ka lang sa channel ko, kasi subscribe naman sa channel ko, mga kaboss, at pakiclick ang bell icon para updated ka sa mga latest upcoming news ko, mga kaboss. Mga kaboss, maraming salamat nga po pala sa mga nanood, nag-like and share and comment sa mga videos ko, mga kaboss, at nag-subscribe sa channel ko, mga kaboss. Maraming salamat po, mga kaboss. Mga kaboss, makakaasa po kayo, mga kaboss, na patuloy po tayong gagawa ng content
regarding sa pangyayari ng sa ating bansa ngayon mga kabos, para updated po tayo mga kabos. Tayo na po at makialam mga kabos sapagkat alam na po natin kung ano na po yung nangyayari sa ating bansa mga kabos. Mga kabos, kung may reaction ka or may comment ka sa video na ito mga kabos, huwag pong kalimutan mag-like and share and comment na, lang, na rin po. At kung may gusto po kayong ipa-shoutout mga kabos, mag-comment lang po kayo mga kabos at ating gagawan natin yan ng content mga kabos. Again mga kabos, don't forget to subscribe my channel para pakiclick na din ang bell icon para updated ka sa mga upcoming news ko mga kabos. Maraming salamat po mga kabos at sana nasa mabuti kayong kalagayan mga kabos. God bless sa ating lahat mga kabos.